Okay, magandang hapon sa lahat and welcome to our session number 32 of The Gate of Trust of The Beauties of the Heart by Rabbeinu Bachya Ibn Tafuda. And this is still part of chapter 4, and this is from the teachings of Rabbi Michael Skobach, and to be presented by yours truly, the lead of Benay Noah, Philippines, of Noah Nation. But before that, gaya ng ating ginagawa, before we start our lessons, we always dedicate the sikos or the merit ng ating pag-aaral sa lahat ng mga may karamdaman, no, sa kasalukuyan, sa kanilang refuah shlema, no? So, habang tayo nag-aaral, ating remember or ating lalahanin ang kanilang mga pangalan, no? Otherwise sila ay magkaroon ng refuah shlema. Then to ourselves, we ask Hashem na bigyan tayo ng sapat na pagkakaintindi at saka memory, no? Memory para hindi natin kagad na makalimutan at ating maalala ang mga katuruan, no? Na madadala natin for the rest of the week habang tayo ay gumagawa sa ating mga gawain. So, and of course, for the peace of Israel, no? And the success of the idea. Okay, so last week, Rabbi Bachya discussed about the challenges when it comes to wealth. Okay, so maraming mga test, no? Or pagsubok pag ikaw ay may pera. Pag ikaw ay pinagkalooban ng Hashem ng kayamanan. So maraming challenge yan spiritually, no? Akala lang natin na pag may pera tayo, masaya tayo, mabibili natin lahat ng gusto natin, but that is the physical aspect. How about yung ating spiritual aspect? Yung parte ng pagkatao natin na hihiwalay sa katawan in the time to come. Alam naman natin, no? Na kahit anong bagay, no, na nakuha natin dito sa mundo, hindi yan sasama sa kaluluwa natin. Mananatili yan dito sa mundo. Okay? So if you can remember a picture ng isang hari na nilagay sa kanyang katawan lahat ng mga kwintas na ginto, kanyang koronang ginto, no? Nakikita lang doon. Pagkuha ng kanyang katawan, kanyang anong tawag dito? Ng kanyang mga buto, nandun pa rin yung gintong, anong tawag niyan? Yung corona, saka yung kwintas, mga bracelet, kung ano. Pero wala na siya doon, no? Nandoon na siya babalik sa kanyang original na pagiging kaluluwa. You were a spiritual being before, and you will return to a spiritual being. You are just in this earth, no, to have a physical experience. Ang isang kaluluwa ay napunta lang dito sa mundo upang magkaroon ng physical experience. But that is temporary. Lahat ng physical, temporary. No? So, walang physical, no, na galing sa lupa or dito sa mundo na mananatili forever, no? Walang ganon. So, ano yung mga challenges? Ano yung mga pagsubok tungkol sa kayamanan? So, number 1, because of weak bitakon, dahil ang kanyang tiwala sa Hashem ay mahina, ang taong yon ay yung hoard, no? Ano yung hoard? Parang
yung pera, yung kayamanan niya, ay ipupundo niya yun. No? Ipupundo niya hanggang sa siya yumaman para sa kanyang future. Para sa kanyang hinaharap. No? But according to the teachings of Rabbi Bakya, no? Ibn Pakuda, there are present things that we should do with the money. No? That Hashem gave like helping other people and other mitzvots. Okay? So, marami daw tayong dapat gawin sa panahong ito tungkol sa pera. No? So, not all things should be intended for future use. Actually, hindi natin alam yung future. Walang kasiguruhan doon sa future. Magpundo ka ng ganyan kasi meron ka ganyan. What if? Bukas. Ha? Bigla ka na lang kunin ni Hashem. So what happens to your money? Sino ba yung naiwan doon? Hindi sa kanya. Gastusin niya, ubusin niya. Okay? So that is what we mean by there are present things that we should do about the money right now. So ang pangalawang challenge is yung pursuing money as a means of attaining honor. May mga tao na hindi nagpupundo ng pera, hindi para sa future, para secured yung future niya. Kung hindi, gusto niya magpundo ng pera kasi gusto niya ng honor. Kasi kung akala niya mayaman, no? Mayaman ako, so you have to respect kasi mayaman, di ba? So, and there are two sides of this mistake, no? Na gustong yumaman ng isang tao para makuha na yung respeto ng iba or honor ng iba. Ang unang side nito is failure to realize that those who flatter them don't really mean it. Ibig sabihin, yung kanilang pag-praise, no, pagdayig, no, pagbigay ng papuri doon sa taong mayaman ay hindi totoo yung pagpuri. Actually, ginagawa nila yon para mapalapit doon sa mayaman. Kasi akala nila kung malapit ka sa mayaman, then madali ka lang kumuha ng kung anong kailangan mo doon sa tao yun. Okay? So, what is the real story? Those people only admire your money. Okay? So, example, sabi ng Rabbi Skobach, no? A comedian who is performing and the audience are laughing. So, yun. Merong isang komedyante, then tumatawa yung mga audience. Hindi alam nung komedyante na meron parang placard na ginaganon kung kailan tumatawa yung audience. Okay? So, they are just laughing because hindi sa lahat ng panahon na totoo yung kanilang pagtawa o pagpalakpak. May guide pala, no? Or that is an instruction for them to laugh. Minsan nga, pinipindot na lang yung tawa, di ba? Papansin niyo yung mga tawa na parang computerized na. Yun. So, hindi totoong tawa yun. Hindi totoong pagpuri yun. No? Fake, no? Kasi, in the case of a person who wants to have money because he thinks na kung mayaman ka, marami kang tagasunod, then mga tagasunod mo ay hindi talaga totoo yung pagsunod sa iyo. Okay? Ang mangyayari dyan, pag wala ka ng pera, mawawala din yan sila. Okay? On the other hand, the mistake of the flatterers, ito naman, yung nagapurik doon sa mga taong mayayaman dahil sa kanyang kayamanan, no? Is not realizing na yung kanilang financial status is not in the hands of those people. Hindi naman galing yung talagang pera doon sa tao na mayaman, na mabibigay sa kanya. But, it is Hashem who is the source of the money. In fact, Hashem is instructing that person to give the money. Ganon yung mayar, to give the money to you.
So, it goes to show na yung nagapuri doon sa tao dahil sa kanyang yaman, wala rin yung bitakod. Wala din yung trust sa Hashem. Okay? The only one thing that can enrich someone is Hashem. Dahil nagdi-decide ang Hashem na kayong taon na ito yung makukuha mo. Nagdi-decide ang Hashem na ngayong taon, mamamatay ka. Ganun. It's Hashem who decides. Okay? Kaya tayo, we give very much preparation, especially during Rosh Hashanah. Diba? May 1 month tayo, the month of Elul, no? To say our penitential psalms, no? Then we ask Hashem for forgiveness, to prepare our souls for a good judgment. For Hashem to inscribe us in the book of life. Kasi kung hindi ka na masulat doon, alam na, di ba? Okay? So, okay? And the only people, ang tao daw na dapat i-honor o bigyan ng papuri, ay yung pinupuri mismo ng Hashem. Napag-aralan natin last week, di ba? In Psalm, ano yun? 112? Ano ba? Verse 1? If I remember it right? Okay? Yung taong kapuri-puri ng Hashem is yung tao na sinusunod yung kanyang commandments. Okay? So question, what's gonna happen to those who honor the wealthy hoping to enrich themselves through them? Ano na mayayari doon sa tao na nag-aakala na sa pagdikit nila doon sa taong mayaman, no, ay sila ay yayaman din. Okay? So there's a principle in the Torah that Hashem helps people along the path that they wish to pursue. So this is a principle in Hebrew, Derek Shirotsei, Adam, Leilek, Molikin, Oso. No? So Hashem allows the flatterers to spend their time and effort flattering the wealthy. Hayaan ka ng Hashem na purihin yung mga mayayaman, no? Then you will flatter. Ano ba yung flatter? In other words, parang bula-bulahin ba? Diba? Hindi, gwapo ka lagi. Kahit hindi ka naman gwapo. Diba? Parang ganun ba? So, yun yung flattering, no? Or else, sinusobrahan, ikaw na yung pinakagwapo. Kahit na gwapo ka lang. Diba? So, ganun. Those are flattering words. Yung bang, it makes a person feel na parang nagiging masaya siya dahil doon sa mga bula-bula ng isang tao. No? So, ganun yun. So, ano yun? Yes, yun. So, the truth is, these people are actually seeking not only the riches, so, but also the honor of being known to be close to the wealthy. Meron din ganitong tao, no? Hindi lang pala yung pera na makukuha nila doon sa tao, kaya dumidikit sila doon. Kung hindi, gusto rin nila na papurihin din ng iba dahil close sila doon. You can see this in yung, may naalala kasi ako kagad eh, yung mga artista, no? Okay? So, meron dumidikit doon sa artista kasi may pera yon. Tapos kung kilala ka doon na amigo mo yung artista or something like that, no? Parang sikat ka na rin, parang ikaw na rin yung artista ka. Diba? So, ito yung pinaka-close na example, no? So, but even how much they kill themselves doing this, they will just be wasting their energy. Inubos lang nila yung kanilang lakas. Okay? Because they fail to use their time properly for Torah. Ano ganun yung tatlong T? Torah, Tefillah, and Sidaka. Ano yun? Yun yung
tatlong T na importante para sa spiritual development ng bawat tao sa mundo. No? So, Torah is Torah learning. Yan yung ginagawa natin. We are studying, kasi kung nagsa-study talaga, no, hindi lang yung ikaw lang mag-isa. Meron kang tinatawag na kabirim, no, or study partner. No? Sa ginagawa natin, marami tayo. So, mas napapalawak natin yung ating pag-aaral. Kasi kung ikaw lang yung mag-isa nag-aaral, no, para lang din, yung sarili mo lang din yung nagtuturo sa iyo kung ano yung mga binabasa mo. Diba? So, it's important, no? Kaya nga, sabi ng Proverbs 3 verse 5, no? Trust in Hashem and do not rely on your own understanding. So, according to Rashi, one of our sages, who is an authority of the scriptures, no? Ginabase sa kanya, no? Rabbi Shlomo Yitzhaki, who lived 1,000 years ago. Sa kanyang mga papalawak, no, doon sa mga salita ng Torah, ito ay binabasihan ng ating mga guro din, ng mga rabbis for how many centuries, no? Many years. Ito yun. According to Rashi, no, this means that when you trust Hashem, no, and you do not rely on your own understanding, meaning you look for a teacher who can teach you about what is written there. Okay? You spend your money to acquire proper learning of the Torah. No? Kaya meron tayong mga tinatawag na yeshiva, no, in Israel and other places where they were Jewish community. Yun yung eskwelahan, no, tungkol sa Torah, and nagbabayad sila ng enrollment doon just for them to learn. Okay? Yun yung kumbaga guidance, no, in order to what? Because if you will not abide by that explanation, no, then you said to yourself, I will trust in Hashem and I do not rely on your understanding. So how can you learn? No? Ang question dyan is, who is Hashem trusting pala? Or, how can I trust Hashem na hindi ko man siya nakakausap? So, sino pala yung kanyang kinakausap before? No? Or, kanino natatransmit yung, or misura yung kanyang mga salita, no, na talagang katotohanan galing kay Moses, no? Kasi sa kay Moses talaga niya pinagkaloob ang kanyang Torah at Har Sinai. Okay? Then it's on Moses to transmit it to the next, until now we are receiving teachings from our rabbis who learn from the generation going up to Moses. Okay? Kaya, we learn that pag sinabi ng we trust in Hashem, we look for a teacher. Because Hashem put His trust doon sa mga teacher na yun long before us. Okay? Then, yung mga present day na mga teachers ngayon, they are also the receiver of that instruction. Kasi, we will be lost if we say that I will only trust in Hashem, no, na hindi mo naintindihan yung talagang meaning ng verse na yun. Okay? So we trust those Hashem trust. Okay? And these are the teachers, the reliable teachers of Torah. Okay, so again, our body, ang katawan natin, supposedly, ang purpose nito is to establish a relationship with Hashem. Paano natin gagamitin yung katawan natin para ma-prepare natin ang ating sarili on our next journey, which is going back to our spiritual state, no?
So we are just here on a mission. And what are our mission? To learn Torah, tefillah, prayers. This is prayer, is a service to Hashem, no? Then tzedakah, acts of righteousness or kindness, no? Pag sinabing tzedakah, no? It's not only giving money, but also giving your time, doing things for other people, para sa kanilang kabutihan. Okay? That is tzedakah. Okay? From the word sadik, no? Sadik or righteous. Okay? So, yung treaty na yun yung talagang kumbaga fundamental reason, no, ng ating paggamit ng ating katawan aside from working. Okay? Kasi we have also to work. Kailangan nating magtrabaho para mabuhay yung katawan natin. Okay? That is the main reason bakit kailangan tayong kumain para buhayin lang yung katawan natin. No? May kasayahan na may experience natin sa mundo, but that is not our ultimate goal here on earth. Kasi kung yung kasayahan na yan, no, or success na yan, yung pinakamataas na antas ng ating purpose dito sa mundo, hindi sana mawala yan in the end. But unfortunately, how much you are successful, how much you become wealthy in this world, at the end of the day, you will go back to earth. So what happened to that success? Meaning to say, hindi talaga yung ultimate goal. The ultimate goal of life is to return to the spiritual world. Okay? So if you return to the spiritual world, then hindi mo na nourish yung sarili mo with things that should be carried pagpunta doon, then you have wasted your time in this world. Lalo na sa mga may edad. Lalo na sa may mga edad. So, we're not saying no, not saying that. But we already know, no? We already know na hindi talaga tayo para sa magiging kung ano. We reach this age, we have tried everything in this world, but we have our mission. We already determined, no? Kasi kung naging successful na tayo, noon pa sana yun. But what remains of our life right now? The remainder part of our life is in the service of Hashem. Amen. Yun yung dapat yung isipin natin. Pagkain, at least you can eat. Mabuhay yung katawan mo para makagawa ka sa pagserbisyo kay Hashem. That's the only reason why you will eat. Kaya nasabi ko, balik-balik ko ito ba? What is the difference of those who are eating in the finest restaurant and this person who just eat a piece of fish and a small amount of rice? Pagpunta nila doon sa kubeta, ganun pa rin yung lumalabas sa puwet. Ganun pa rin. Walang pinagkaiba. That teaches us, no, na these things that are physical are only to test us. We're being blinded by those things that are pleasurable in this world. But the matter remain is unsa juday o ano pala talaga yung purpose ng buhay dito sa mundo. Again, we are souls that having a physical experience. Kaya na sinasabi ng mga rabbis natin, no, balik din yan. We are spiritual being having a physical experience. When you are having a physical experience, lahat din may purpose yan. Huwag natin isipin na nandito tayo para magpakayaman. No. We are here to gain money for a purpose.
So kung gusto mo ng pera, anong gagamitan mo doon sa pera? Tanungin mo balik yung sarili mo. You pray for Hashem, I need money. Then tanungin mo yung sarili mo, ano palang gamitan ko sa pera? Kasi baka yung purpose natin nandito sa dalawa. Okay? What are those two mistakes? Gusto mo lang na magpundo ng pera kahit wala naman talagang specific na purpose. Pangalawa, gusto mo na papuri ng ibang tao. Baka yun lang. Because if you do not have the proper intention, mas maganda pang wala na lang. Kasi ikakasira pa yun ng kaluluwa mo. You are better right now because you can come in this place. Baka kung may pera ka na, hindi ka na makapunta kasi nga, nabisi ka na sa pera mo. Kaya nga minsan, no, may mga tao talaga na hindi pagkakalooban ng Hashem ng pera kasi mahal niya yung tao na yun. Bakit nasabi ko? Kasi alam ni Hashem siya yung gumawa sa iyo. Alam niya yung tendency mo pag may pera na. Wala. Yan yung sinasabi ko na mahal ka niya. Kasi hindi naman yung katawan mo yung haharap kay Hashem eh. Di ba? Na maraming kwintas ng gold, tsaka yung gold, hindi naman yun yung haharap ng kay Hashem. Ang haharap kay Hashem yung kaluluwa mo na punong-puno ng kanyang pagsunod sa kanyang commandments. Okay? So, these are the basic things no, that you should remember about money. Para kung may pera ka man o wala, alam mo na that is because Hashem wills or decree that you will not have money. At sa ikakabuti natin yun. As like our rabbis is teaching. Okay? So, let us proceed with the next, no? Okay? Oh, see that? But these people will always say, I don't have time. Okay? Kasi lagi sila pupunta doon sa bahay ng artista. Lagi sila pupunta doon sa kung sino yung mayayaman. Pag sinabi mo, napunta tayo doon. Kaya mag-aral tayo ng Torah, I don't have time. Wala akong panahon pa. Tanong dyan, kailan ka pa magkapanahon? Okay, so there is a verse also in chapter 3, verse 16 of Proverbs. No, King Solomon writes about giving time to Torah learning. Length of days is at its right, and at its left is wealth and honor. So, sa kaliwa daw ng, sa kanan daw ng Torah is mahabang buhay. Okay? It does not only refer to buhay in this world, because we have to be spiritual also. Because when the scripture says about life or long life, or it might be telling about spiritual life. Okay? And on its left, sa kabila daw ng Torah is wealth and honor. So, kung binibigyan mo ng time yung Torah, no? Yung wealth sa katotoong kayamanan at saka yung totoong papuri ay mapapasayo din kasi nasa kabilaan ng Torah yan, no? The Torah on its right, sabi ng King Solomon, the wisest man on earth who ever lived. Nasa kanan daw yung haba ng buhay. Yung gantimpala ng buhay. Nasa right ng Torah. And yung gantimpala tungkol sa totoong kayamanan at sa katotoong papuri, galing kay Hashem mismo na papuri, no? Is nasa kaliwa niya. So, Torah is the key. Pagbibigay ng panahon sa Torah.
Kaya let me be understanding that honor, yung totoong kayamanan. Kasi, minsan kasi, pag sinabi natin kayamanan, automatically, laman ng bulsa yung binagbabasihan natin. We fail to realize again that we are spiritual beings, not only physical beings. When Hashem created man, no? He made two parts. Ang una, yung galing sa lupa, okay? And the other one is yung galing sa kanya na binuga niya sa ilong nung galing sa lupa. Okay? So there are two parts sa atin. So if you really realize that mas mataas yung ibibigay mo na panahon or importansya, okay, doon sa spiritual side. Kasi yun yung forever. Yun yung eternal. Amen. Okay? Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magtrabaho, huwag ka na that is part of our job, no? Kailangan natin buhayin yung katawan. But on how much we would like na buhayin yung katawan natin, that depends on ourselves. Kasi kung sobra-sobra yung gusto mo, you have to justify it to the Creator. Kung paano mo gagamitin yung sobra na gusto mong ibigay sa iyo. Okay? Kasi we are talking to a Father who is very much knowledgeable than us. The difference of our wisdom, our knowledge to our Creator is like heaven and earth. So imagine, you will be convincing through prayer, the Father in heaven, bigyan mo ako ng ganito, Ama, kasi kailangan ko. Pwede mo bang bulahin yung hinihingan mo? Creator Himself, blessed be His name, hindi mo mabula yun. Alam niya kung ano yung intention. That's why, when you pray for something, you ask for something, you should have the proper kavana, proper intention. Okay? That's one of the way to make our prayers heard if we have the right intention. Pag hindi pa rin niya binigay, parang sinabi rin niya na you wait, maghintay ka pa. Kasi alam kita kilala kita Kilala kita Oh, nagkapera ka na minsan, anong ginawa mo? Di ba? Oh, parang ganun ba? Oh, di ba? Okay. Bukan niya kanda ko. So, let's continue, no? So, real honor, Bino Bakya teaches that wealth and honor is more likely to be achieved by investing in the Torah. Doon ka mag-invest, hindi sa kapa or whatever it is, no? Sa Torah ka mag-invest. Invest your time, invest your money. When it comes to Torah learning, kung paano ka makatulong sa iba, paano mo bibigyan ng proper attention yung pag-aaral ng Torah, then that's what we mean by real honor. Kasi nga, balik tayo doon sa verse, no? Ang totoo talagang honor. Ano ba yung honor? Pagkilala, papuri, respeto. Ay kung katumbas na yan nung pagrespeto ng Hashem sa isang tao. Kasi si Hashem din ino-honor according to the Holy Scriptures. Hashem will honor a person. How? Through honoring His commandments, di ba? Following His orders. So, if you are doing that, no, one of the instructions is Torah, di ba? Kaya sabi ng ating mga sages in Perki Avot, no, that the world stands on three pillars, di ba? First is what? Torah. Yes, very good. Torah. So kaya lahat ng tao sa mundo dapat makilala ang Torah or mapag-aralan ang Torah para makilala nila mismo ang nagbigay ng Torah. Kasi kung hindi mo pag-aralan yung Torah, hindi mo talaga totoong makikilala yung nagbigay ng Torah, yung gumawa ng
Okay? So, real honor are to those who spend time to Torah and living life by the Torah. Why? We should remember that this world, kani nga kalibutan, itong mundong ito, ay tinatawag na alma de shikra. No? This is a world of falsehood. Hindi ito talaga yung totoong mundo. Kasi kung totoo ito, hindi tayo mamamatay. Can you imagine that? No. Because where our Hashem is not sanctioned or not covered by time. Walang oras kung saan siya. Pero bakit dito sa mundong ito may oras? Kasi ginawa lang ito para temporary na lagyan ng mga soul for a purpose. Kaya kung hindi mo bigyan ng time yung pag-aaral ng Torah, you will lose that opportunity to know the purpose why Hashem created this world. So, kaya maraming test, no? Maraming mga religions na iba. Yung mga religions na yun are instruments of Hashem para ma-auto-focus yung iba at malaman niya kung sino talaga yung loyal sa kanya. Diba? Minsan na tayo, mga tao, ginagawa natin yon, diba? Sa ating mga partners or what, we are doing something para matest yung loyalty ng partner natin. How much more the creator of the universe? Marami siyang paraan. That's why the reason, bakit maraming religion? Bakit maraming mga pagdating sa Roma, may God din sila doon. Pagdating mo sa India, may God din sila doon. No? Pagdating mo sa ibang mga bansa, may mga God din sila. At lahat yung God na yun, dinadasalan nila. Akala nila, yun yung nagbibigay ng swerte. At sinuswerte naman din sila. Tingnan mo nga yung mga singkit, napakamayaman. Pero hindi naman yung sumasamba sa Diyos ng Romano. Ibang Diyos yung sinasamba nila. Oh. So, ibig sabihin, hindi pala yung mga sinasamba nila yung rason. Kasi kung yung sinasamba niya, yun yung totoo. But, what is the scripture said? The God of Israel, the God of Jacob is the one and true God. Okay? Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Diba? You always say that in our prayer. God of Israel is one and true God, and He is one. So, siya talaga yun. Yung mga dinadasalan nyo, no, sa ibang mga Diyos-Diyosan, nandun lang yan sa paanan niya. Mga test yan. Lahat. Pero ikaw, kung lalagpas yung pananaw mo because you are really truth seeker person, lalagpas yung pananaw mo doon sa mga sinasamba nila, then you go straight to the Creator. Because according to King David, in Psalm 145, he is near to those who call Him, to those who call Him sincerely. Kung sincere ka sa paghahanap sa Kanya, if you really seek Him, no, then you will truly find Him. Kasi marami siyang ginawa ng mga barriers. Even our eyes, our ears, ginawa niya yan para i-test tayo. Kasi madaling maloko ang mata natin. Madaling maloko ang tenga natin. Madaling madala yung mga dila natin. Pag masarap, nakalimutan na ang totoong nagbigay ng mga bagay na yun. Okay? Therefore, honor as a result of materialistic pursuits are only superficial. Temporary lang pala yun. Bakit? Pag wala ka ng yaman, ewan ko, sa 1,000 na tao sumusunod sa'yo, ilan na lang yung maiwan kaya? Buti kung maiwan. Buti kung meron pang maiwan. Wala ka ng pera eh.
And how can you sure na yung pera na yun manatili sa'yo? We see many people during the past na yung marami silang pera, di ba? Pero what happened to them right now? They're lost. And sometimes because of that, nawala yung pera sa kanila, nakita nila balik yung Torah. So, fortunate for them because they lost a physical wealth by what they earned spiritual wealth. Okay? So in the past, we've learned the principle that Hashem ensures in our past lesson the basic needs of His creature as long as He wills it to live. Sabi dito, na kung gusto pa lang Hashem na mabuhay ka, no, may mga paraan talaga na makakain ka, na may bahay ka, no, na may damit ka. I'm sure, lahat naman siguro sa atin, meron no. Okay? So that is how Hashem assures us of our basic needs. But He did not assure us of our mga luxury, dating mga pleasures. Okay? So, but each person, kahit assurance yun, we are also required in histadlut. What is histadlut again? Ano yung histadlut? The Hebrew word for effort. Effort. Kailangan pa rin tayong gumawa o magtrabaho ka rin para kasi parang ganun ba, yung trabaho natin para tayong gumagawa ng lalagyan. Okay? We are commanded to make a vessel para lagyan ni Hashem ng blessing. Kasi kung wala kang gagawin na vessel, then you are not assured to have paglalagyan ni Hashem doon sa iyo. So meron pa ring part natin. Kasi bunga yon ng pinili ng ating mga naunang first parents, no? Pinili kasi nila yung kabuntuhan kaysa sa being loyal to Hashem. So kaya ang nangyari, kailangan na ng tao ngayon magtrabaho para sa ma-earn niya yung relationship ka kasi balik. Eh, doon muna, given yan lahat. Pero huwag niyo ring sisihin yung unang parent natin. Kasi kung kayo yung, I will be using the words of our learning in the past, no? I'm referring to a certain rabbi and King Manasseh who have their dream, no? Who have his dream. Na pinakitaan siya ng King Manasseh kasi inusulto niya doon sa mga estudyante niya, yung rabbi. Sabi niya na yung hari na yon, pinakitaan siya ng King Manasseh. Sabihin siya na, ano bang alam mo na hindi ko alam? O, alam mo ba kung saan banda sa tinapay ang kinakain after the blessing? Hindi nakasagot yung rabbi. Sabi ng rabbi, Haring Manasseh, kung ganun ka pala katalino, bakit ka nadala noong mag-worship ng idol doon sa Israel before? Sabi ng Haring Manasseh, kung ikaw yung nasa kalagayan namin doon sa Israel during that time, na napakalakas nung Yetzer Hara, baka una ka pang nagluhod-luhod doon dito sa akin. You know how much pure are those people, Adam and Eve. But still, nakumbinsi pa rin sila ng serpent, which is placed by Hashem doon para i-test yung tao. How much more tayo? No? Hindi pa siguro nakapagsalita yung serpent, wala na. Kinain na natin lahat ng gusto ipakain. Di ba? Oh. Di ba? Nakuha niyo yung point ko. Borrowing also the words of our sages. So, huwag din natin sisihin si Adam and Eve. Ganon talaga yung consequence. Because, mas mataas yung test ni Hashem sa kanila eh. Because, kung napasa nila yun, man will enjoy entire stay on this world. Pero, since hindi nila napasa yun, then man has to work. Kailangan magtrabaho ng tao ngayon. Kailangan ng tao i-prove kay Hashem ang kanyang pagtitiwala ulit.
ang kanyang reward. Kailangan ma-earn. Hindi na ibibigay ng libre. Okay? He also tried that one, no? Nung binigay niya yung stone tablets doon sa Mount Sinai. Binigay na diretso. Siya pa yung nagsulat. Pero ano nangyari? Hindi pa nga siya natapos. Nakipag-usap kay Moses. May ginagawa na yung mga tao. Oh. Test pa rin yun na na-fail ng tao. Ngayon, sabi ng Hashem, Moses, ikaw na magsulat. Kasi kailangan kayo na talaga yung gumawa. Kayo na talaga yung mag-labor tungkol sa Torah. Kasi pag binigay ko talaga ng libre, wala talaga. Gumagawa talaga kayo ng pag-aabuso. So, ganun yung nature ng tao. Kaya yung pinaglalabanan natin. No? We overcome that Yetzer Hara. We overcome. We do as much as possible na malagpasan yung mga evil inclination. Okay? So, we need to do livelihood. So, paano nga ulit? Pagpili ng trabaho, no? Or pagpili ng hanap buhay, yung fit sa nature natin. Ano yung basic fundamental dito? Kung ikaw ay pinagkalooban ng katawan na malakas, pero mahina, medyo mahina sa iyong utak, then doon ka sa trabaho na kailangan ng palakasan ng katawan. Pero kung ikaw naman ay mataas yung level ng pag-iisip, pero mahina yung katawan, doon ka sa mas pangangailangan yung utak. So, ganun yung mga pag-decide on how to choose our livelihood. As we learned in the past, hindi ako yung nagsabi dito, yung teacher natin. No? So, and when he goes to work, pag tayo daw ay pumunta sa trabaho, we always say to ourselves, our intention is, I have to go to work so that Hashem will provide my needs. So doing work is making a vessel para paglagyan ng Hashem sa ating pangangailangan. Okay? So, garantisado na yan, no? Nandyan na yun sa kamay niya yung pera. Pero yung condition niya is gumawa ka ng lalagyan. So, paano ka gumawa ng lalagyan? Is through doing work. So, huwag mo rin patayin yung sarili mo na gusto mong malaki masyadong lalagyan. Okay? Kasi kung ano lang yung nakadesign na ilagay niya, yun lang yun. Malaki man yung lalagyan mo o maliit, yun lang talaga. Kasi yun yung decision niya na ibigay sa iyo sa taon na yun. And we know that in our study about Rosh Hashanah. Diba? Okay. Hindi pa rin ako yung may sabi niyan. Baka sabihin nyo na sabi-sabi ko lang. Okay? So, okay. Kapit na tayo matapos. Gumising na kayo. Huwag na kayo matulog dyan. Okay. Joke lang ha. So, and aside from giving you your basic needs, Hashem may also decide to give you more. Bigyan ka rin ng sobra pa. Okay? Kung mag-decide siya na bigyan ka. For whatever reason it is, ha? Hindi ko niya sabi na ito yung kakabuti mo. Pwede ito na binigay niya para gawin kang test sa iba. Imagine that. Kung mahina yung bitakon mo, you did not study about this. Kala mo yung pera ay gagastusin mo na lang kung gusto mo. Hindi pala. Meron palang system sa Torah. So Hashem will get this money to you even without extra effort. Yung iba nga, sabi dito, no? Mamaya, sabihin ko yung example. No? So, provided that you trust that Hashem runs the world. Kailangan nasa isip mo lagi na ang Hashem yung nagpapatakbo ng mundo. So kung ako nagsiservisyo sa Kanya, mas titingnan niya yung kapakanan ko, yung kabutihan para sa akin, kasi sa iba. Kasi I am serving Him. I am wanting to obey His commandments. Diba? So, mas may assurance ka sa sarili mo. Whatever happens to yourself, alam mo na para sa iyo yung kabutihan mo yun. Okay? So many people mistakenly assume that wealth would not have came to them if it weren't as a result of their hard work.
or from the people who gave them wealth. Ibig sabihin, akala ng ibang tao na yayaman ka lang kung ikaw ay magiging hardworking or isisud mo yung mukha mo sa trabaho. No? Wala ka ng panahon sa spiritual aspect. Or nakarating yung or nagkaroon ka ng pera kasi yung tao na yun yung nagbigay sa'yo. Or you have that inheritance from your parents or whatever. No? So, a person with bitakon believes that he will only receive what Hashem determined that he should have. So, meaning to say, yung pera talaga yun is, nakadesign yun na ibigay sa kanya. No? So, Hashem tests our loyalty by making it appear that our sustenance come from our work or from other people. Ganon yung sistema ng Hashem. Hindi niya pwede diretso ibigay sa iyo. Idadaan niya yan sa amo mo or sa negosyo mo. So, yun yung mga vessel, no? Na kailangan mong gawin para may lalagyan siya. Okay? So, in the first book of Samuel, chapter 14, verse 6, Jonathan, no, the son of King Saul, said to his armor bearer, "Come, let's go over to the uncircumcised men." Punta tayo doon sa mga taong walang tuli. Okay, he's referring to the enemy. Kasi sila, mga Israelites, expected tuliin sila. Pero yung mga hindi under the covenant of Abraham, expectably hindi yon mga tuli during that time. Kasi wala pang medisina noon. Wala pang advanced technology on medical science na nagpapaliwanag tungkol sa importansya ng pagtutuli. No? Kaya nga, mga Pinoy ngayon, siguro, almost, if not all, tuli na. No? Kaya sabi doon, no? So perhaps Hashem will act in our behalf. Nothing can hinder Him from saving, whether by many or by few. Ibig sabihin, no? Sugod tayo doon sa mga kalaban. Because Hashem, no? We believe that Hashem will be with us. Either konti tayo or marami, no? Mananalo pa rin tayo. Because Hashem is with us. So, would you imagine reading, no? If you read the scriptures, no? Noong panahon ni King Hezekiah, yung mga kalaban niya, ilang libo yon? No? 185,000. 185,000. No? Nakita niya nga, bubulagta lahat. And also in the time of Gideon, they have only 300 men versus another 100,000. Nanalo pa rin. So, it's not how many people, but it's Hashem that is behind na pagkapanalo. Kahit dalawa lang sila, no? Kahit higante pa yung kalaban mo, pag yung bato, igagayad niya siya, mapunta dito sa gitna, patay talaga yung higante. Diba? See? So, maraming paraan ang Hashem. Creative ways of getting the money to a person. Marami siyang paraan kung gusto niya ibigay yung pera sa iyo. Ang example ni Rabbi Skovak dito is, merong tao na medyo nangangailangan talaga ng pera, no? Tapos bigla siyang natumba doon sa mall. So, meaning to say, may konting disgrasya, no? Pero because of that, nanalo siya sa kaso. Then, naka-earn siya ng maraming pera. Okay? So, we receive money but need not to do anything except to pull. Wala siya ibang ginawa kundi matumbala. So, maraming paraan si Hashem na ibigay sa iyo yung pera. Okay? So, Rav Yexekel Levenstein of Belarus. Sabi niya, most people believe only what they see in their eyes. Ganun kasi tayo, no? We see, to see is to believe. They don't realize that with God, anything can happen. Imagine that you are with the Creator of the universe. Gumawa ng, yung amo mo, yung tinitreat mo na Savior mo, yung tinitreat mo na defender mo,
is yung mismong lumikha ng universe, lumikha ng lahat. What thing cannot happen? No? Anong hindi niya kayang gawin para sa iyo? I will not tell my personal experience, no? Kasi napakahaba kung isa-isahin ko sa inyo on how Hashem helped me in many events in life, no? Na hindi ko akalain, no, na yung mga imposible magiging posible. Okay? So, if you are really, no, deep into Hashem, malalim yung relasyon mo sa Creator of the universe, you will realize things that are impossible. I tell you. So, another question, no, here. How should people think when they don't have enough income despite of the effort that they've done? Ano daw yung approach mo kung ano daw yung naiisip mo kung kahit na nag-effort ka na, kahit na gumawa ka na ng maraming pagsisikap, ay hindi pa rin umangat yung income mo. Okay? So, Rabbi Bakya teaches that this is what the person should say to himself. Ganito daw yung sabihin mo sa sarili mo. Siya na nagdala sa akin dito sa mundo, galing sa sinupupunan ng aking ina, sa isang particular na time, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. No? Nung particular na araw na yon. And they do not do it before or after the time. Ay siya ring Diyos, ay the same God who held my income until the day He knows that is best for me. Okay? Siya rin yung Diyos na nag-delay na ipanganak ka, no? Hindi kahapon, doon talaga, ang siya rin yung magbibigay ng kailangan mo on a particular time. So meaning to say, He knows when dapat ka ipanganak. Diba? So alam din niya kung when ka dapat magkaroon ng ganitong pera kung ibibigay. Okay? So that is very simple explanation of these two questions. No? So, for those who are listening sa ating live streaming sa Facebook, if you have some questions, you can always send me a message, no? Private message, or you can ask from our chat box, no? So, and for those who are here, we will have our continuation, no? Yung ating question and answer after this one. Okay? So, mas maganda talaga kung nasa actual kayo na pag-aaral, no? Kasi mas ma-actualize nyo talaga yung pagtanong at yung mga kasagutan, mga discussion. So, for that matter, I would like to wish you all a blessings for this coming week, no? So, for next week, starting tonight, no? Is already next week. So, everybody should stay alive, no? Especially the members of the Binay Noah Philippines, and with good health, no, with stable livelihood, and we should only hear good news. Okay? So, and of course, peace of family and peace in everything that we do. Okay? So, shalom, shalom. Letra.